greetings to all our viewers worldwide. Whatever circumstances you're in, remember, God loves you so much. Lalo na sa mga panahong dumaraan tayo sa maraming pagsubok, nariyan ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. God says, I will never leave you nor forsake you. That promise appears in both Deuteronomy 31:6 and Hebrews 13:5. Kaya lalo tayong kumapit sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, sa halip na tumalikod sa Kanya at isipin nating pinababayaan tayo. Turning away from God can have serious consequences, including falling into the enemy's traps, feeling the urge to retaliate. Our hearts are hardened and rely on our own strength to overcome these attacks. Yan ang naranasan ni Boy Manlapas na tampok nating kwento ngayong linggo. Panoorin natin ito. Ito na nga lang yun eh. Tapos bagay basta. Uy, si Boy Hostes oh. Uy, Boy Hostes, balita ako. Iba't ibang lalaki kasama ng nanay mo. Baka pwede mo naman pakilala sa mama mo. Baka pwede patingin sa nanay mo. Hindi ko na makaya, hindi ko na matiis. Napapahiya na ako. So, sabi mo? sinaksa ko po ng ballpen. Aray! Aray, boy! Bumaong po yung ballpen, binitawan ko. Nawala na ako sa sarili ko eh, kumbaga. Laki si Boy sa isang wasak na tahanan sa Tondo, Maynila. 7 years old si Boy nang maglayas silang mag-iina dahil sa panggugulpi ng kanyang ama sa kanyang ina sa tuwing nalalasing ito. Mula sa Tondo, Maynila, napadpad sila sa Bulacan kung saan naging labandera ang ina ni Boy. Ngunit dahil hindi sapat ang kita, napilitang maging hostess o bayarang babae sa isang nightclub ang kanyang ina. Napatalsik si Boy sa eskwelahan dahil sa pananakit sa kanyang kaklase. Mula noon ay tumigil na siya sa pag-aaral at sumama sa maling barkada. Nalulong sa mga bisyo at naging adik sa paggamit ng bawal na gamot. Tuluyang napariwara si Boy. 14 anyos siya nang una siyang kumapit sa patalim. Hold up daw! Walang gagalaw! Naging gawain ni Boy ang pang-hold up hanggang sa mabuo ang grupo na tinawag nilang Estribo Gang. Kaya po estribo kasi may nakasabit doon sa estribo. Noong panahon na yun, wala akong nararamdamang takot. Hindi nagtagal, natuto na ring magnakaw ng mga sasakyan si Boy. At doon sa karnap, doon ako nahuli. Sa loob ng piitan, nakaranas siya ng iba't ibang uri ng torture sa kamay ng mga pulis. Pinaamin ako sa iba't ibang kasong nangyayari sa buong Bulacan. Hindi ko inaamin. Matapos ang 3 taong sentensya, nakalaya si Boy. Pero 2 linggo pa lang siyang nakakalabas. Muli na naman siyang masasangkot sa isang krimen. Pre, idagan mo naman to. Panginom lang namin, no? Wala akong pera. Wala pera, dayo-dayo ko dito. Magbigay ka na. Taga rito ko. Kayo ngayon tayo dito eh. Dahil nakasaksak si Boy, itinapon ulit siya sa kulungan para naman sa kasong frustrated homicide. Sa selda tuluyang pinatigas ng karahasan ang puso ni Boy. Dati po hindi ako marunong umiyak. Hindi ka pwedeng malambot sa loob. Kakawawain ka ron, aapihin ka, uutos-utusan ka, gagawin ka masahista, gagawin ka labandero, re-raping ka sa loob. Kaya sa loob, kailangan matigas ka. Kailangan matapang ka. Doon siya inabot ng Panginoon. Kapatid, pwede ka bang makausap saglit? Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos. Sinabi sa Mateo, lumapit kayo sa akin. Ang sino man nabibigatan, nahihirapan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Para sa akin, ang Diyos ay hindi totoo. Parang kwento-kwento lang, kwentong barbero, ganon. Parang imihinasyon lang ng tao.
Matapos ang 1 taon na basura ang kaso ni Boy kaya siya lumaya. Pero imbis na magbagong buhay, bumuo siya ng panibagong grupo na tinawag na Bagets Gang. Naging notorious sila sa pang-hold up sa mga bus at gasolinahan kung saan umabot sa 1 milyong piso ang kinita ni Boy. Naging laman ng mga dyaryo si Boy at labas-pasok sa kulungan. Hanggang sa... O, Chief, parita po kayo. May pending case ba ako? May trabaho kami para sa'yo. Anong trabaho yan? Papatay ka. Chief, hindi naman ako killer. Hold-upper lang ako. Anong hindi? Munti ka muna ngayon 3 patayin dati. Magkano po ba? 20,000 kada ulo. Sayang naman, baka mapunta pa sa iba. Ano ang kahihinatnan ng buhay ni Boy sa pagtanggap niya sa trabaho bilang isang hired killer? Yang bullying na yan, Alex, is nothing new. We see that so often today, no? Pero even during that time, how it can affect someone na yung paulit-ulit binubuli, paulit-ulit you make fun of someone, whether dahil sa physical condition niya or in the case of, Boy, dahil sa mami niya. No? Kaya nga yung bullying na yan, there should be a concerted effort with the DepEd, the school, the parents, and the student council na talagang they should not allow that. Ako nakaranas yung mabuli sa neighborhood lang. Talagang nagkikimkim ka ng galit. Oo. Kasi helpless ka eh. Pero hindi mo gusto yung ginagawa sa'yo. Mabuti na lang nakaganti ako. Hindi na lumala. Nakaganti ako kasi sabi ng nanay ko, huwag ka nang umuwi rito nang umiiyak. Suntukin mo. So hindi na naulit yung pagbubuli. Hindi na naulit. Natakot din eh. Habang patuloy si Boy sa pagtahak sa landas ng buhay ng walang kinikilalang Diyos kundi ang sarili, patuloy din siyang nalulubog sa kumunoy ng kasalanan. He held on to his anger against those who hurt him and tried to get even with his offenders. He never realized that more than hurting other people, he hurt himself all the more. Nakita natin sa kwento niya kung ilang beses na siyang nakulong. Moreover, Boy's life, his actions grieve God who loves him unconditionally. Alam niyo po, if you feel resentment towards those who wronged you, you can turn to God and surrender it all to Him. Instead of seeking revenge, instead of seeking matters and taking matters on your own hands, trust in God. Trust in His love. Trust in His justice. God wants to free you from the poison of anger that is consuming you. And if you want to be unburdened of that heavy load you are carrying this very moment, join us in a simple prayer. Let's come to God and give our lives to Him. Lord Jesus, we come before you now. And first of all, Lord, we repent. We repent of our wayward ways. I repent, Lord, because I have this anger in my heart that is consuming me, that is eating me up. Ayoko na, Lord. I want to come and lay this at your footstool. I want to be set free from this pain. And so right this moment, Lord, I surrender this all to you. I also ask for your forgiveness. I want another chance. I want another opportunity. I want a brand new life. So right now, Lord, I invite you, Jesus, to come into my life, to be the Lord of my life, to be my Savior, the God that will set me free from this dark life that I now live to the new life that you have in store for me. Thank you for loving me. Thank you for dying for me. Thank you for setting me free. This is my prayer. In the name of Jesus. Amen and amen. Kung kayo naman ay may kinikimkim na galit sa iyong kapwa, magpatawad po kayo. Yan ang nais ng Panginoon. Ang sabi sa Bible, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo,
patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ng iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Mateo 6:14-15. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming po salamat, Lord God, sapagkat tunay nga na humingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan at handa rin po kaming magpatawad at pinapatawad namin ang lahat ng mga nagkakasala sa amin. Salamat po, Diyos, sapagkat gaano mang kabigat ang aming kasalanan. Ang pangako po ninyo sa 1 John 1:9, if you confess your sins with sincerity to God, then if you acknowledge it, God will cleanse you from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad sa amin. Salamat sa paglilinis sa aming kasalanan sapagkat ito'y binayaran mo na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Apply ako ng apply. Hindi ako natatanggap. Laging sinasabi nila po sa akin, overqualified ako. Hindi na po ako bagay dun sa ganong posisyon. Nasasaktan din ako. Bakit nire-refuse ako? Sa isang live telethon, nagpadala si Marcia ng prayer request na makahanap ng trabaho bilang guro. Pinalangin po ako. Kinilaim ko na matatanggap ko yung magandang trabaho na para sa akin. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Kinausap po ako ng dean. Sabi niya, you're hard already. Basta naniniwala tayong may buhay na Diyos, huwag mawala ng pag-asa. Thank you for your continued support, whether by watching our program, sending a donation, or praying with us. To help us reach more people through our show, would you consider giving a special gift today or becoming a monthly partner? Visit cbnasia.com/give. God bless you and thank you for your generous support. We are back on the 700 Club Asia and we have here in the studio Boy Manlapas. Welcome to the show, Boy. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon sa akin. So, Boy, because of the bullying na na-experience mo sa school, no? Nag-retaliate ka and that caused your expulsion, na-expel ka sa school. And because of that reason, what was that? Bakit? Paano nangyari yung nag-lead ka ng isang wayward life? Paano nagsimula yon? Nagsimula po ang lahat kasi sa pamilya eh. Kasi kung buo pamilya po namin, hindi po mangyayari yung nangyari sa buhay ko. Maaari na isa lang naman ako sa mga maraming kabataan na napariwara ang buhay dahil sa tinatawag na broken family and broken home. Doon nagsimula ang lahat eh. Dahil naghiwalay ang father ko at saka ang mother ko. Dahil sa may bisyo yung aking ama na nagda-drugs kasi siya eh. Dahil doon, nasasaktan niya po yung nanay ko. So, nagkaroon ng separation. Hiniwalayan po ng nanay ko ang tatay ko. Pero nung panahon na yon ay lango po sa drugs ang tatay ko nang tinakasan po namin siya. Oh, okay. So, would you say, dahil nakita mo yung violence sa loob ng tahanan, yung ba nag-influence sa iyo na mag-rebel? Wala pa sa isip ko po yun eh. Kumbaga, parang normal lang po yung nangyayari. Kasi panahon ng tondo po eh. Sa tondo po ako pinanganak eh. Yung mga ganong karahasan ay parang normal na sa aming ordinary. Ordinary na po. Yung mga ganong nangyayari po. Kumbaga sa yung environment mo, puro karahasan. Kasi nakikita ko po ang tatay ko. Uso kasi noon yung mga pangkat-pangkat eh. Nakikita namin ng tatay ko na nakikipag-riot. Mga gang war. Gang war. Okay. Opo. So, sa edad na 14, naranasan mo ng makulong dahil sa pang-hold up. Ano naman ang pakiramdam mo nung nahuli ka at nandun ka sa kulungan? Ang pakiramdam ko po, nung nadoon ako sa kulungan ay parang nagblanko isip ko eh. Sabi ko, ba't ako narito? So nagkaroon ako ng konting realization, no?
Siguro sa mga ginawa ko, kaya nandoon ako sa loob. Pero yun nga, wala pa ako sa hustong gulang para maunawaan ko po ang lahat ng bagay kung bakit ko naranasan yun. Marami pa po akong tanong na hindi ko pa maapuhap ang kasagutan. Gusto ko rin ang tanongin, siyempre, nakaranas ka rin ng, siyempre, pag may torture din minsan nangyayari sa loob eh. Opo, napakatindi po ng torture sa akin. Halos ikamatay ko po yung mga hirap na pinagdaanan ko sa kamay po ng mga militar. Yung pangalawa mong pagkakakulong, Boy, ay nung ikaw ay 17 years old dahil sa salang frustrated murder. Hindi ka ba yung bang nag-isip na ba't ganon? Parang naging patapon na yung buhay ko? Ang kaso ko po na yan ay 3 counts frustrated homicide. 3 nabigong pagpatay. Nagawa ko po yon dahil self-defense po eh. Kaya lang, meron po akong dalang knife sa likod ko. Hindi naman siguro aksidente yung nangyari. Talagang nagkataon na nilapitan ako ng 3 na nakainom. Hinihingan ako ng karagdagan doon sa iinumin nilang alak. Sabi ko po, taga rito ako eh. Kasi hindi nila ako kilala. Nakulong po kasi ako. Kaya paglabas ko, bagong mukha ako sa kanila. Kaya dinilihensyahan po nila ako. Ang tawag doon, kinikikilan po nila ako eh. Kaya lang, sinuntok nila ako eh. Dahil bakit ka dumadayo rito? Wala kang pera. Sabi ko, taga rito ako. Sinuntok po ako nila ako. Nagdugo po yung ilong ko eh. At dahil po doon, nagdilim yung paningin ko. Dahil meron po akong dalang knife, binigyan ko po sa dibdib. Tapos yung 2 tumakbo, binigyan ko na rin sila. Natadtad ko po sila eh. Para ka lang nagbibig. Kasi po sa loob, natuto po ako sa riot. Yun ang ibig ko sabihin. You become a worse person kasi nag-graduate ka sa kumbaga sa lalo kang, yung credential mo, nagiging malupit ka dyan eh. Diba? Kumbaga, na-disciple po ako sa loob ng mga bagay na masama. So, yan, na-disciple ka ng mga bagay na masama, but also sa loob ng kulungan, you heard the gospel. Pero after hearing the gospel 1 month, bumalik ka dun sa dati mong ugali, yung dati mong sin. You started the Bagets Gang. Why was it napakadali para sa'yo na bumalik dun sa dati mong lifestyle? Narinig mo na yung gospel. Nakarinig na po ako ng Word of God eh. The Book of Matthew chapter 11 verse 28. Kaya lang po, hindi pa talaga pumasok sa puso ko eh. Wala pang rima sa akin. Baga, narinig ko lang siya, pero hindi ko pa talaga naramdaman yung salita ng Diyos. Wala po yung conviction eh. Yeah. Kaya nakalimutan ko po yun, yung Word of God na yun. And then, naalala ko yun after 5 years. Wow. Nung ako po'y nabaril na. Wow. So, and then, for the 3rd time nakulong ka dahil sa pang-hold up under your Bagets Gang. Opo. Hindi ka ba nagsasawa na pabalik-balik ka sa loob ng kulungan, yung labas-pasok ka, hindi mo naisip, no, ano ba to? Wala nang direksyon yung buhay ko. Hindi ko po naisip yun kasi nainganyo po ako eh. Kasi pera-pera. Yeah. Sumarap ang buhay, dumami ang bisyo. Kaya po, laging ligtas sa mga hold-up. Madali lang pala kumita ng pera sa loob-loob ko po. Gano'n lang pala kabilis. So lumakas ang loob ko ng lumakas ang loob ko. Kaya gumawa uli ako ng gumawa. Namihasa po ako eh. Is it because natikman mo na yung lifestyle sa loob ng kulungan na kinayanan mo, di ba? Pati yung torture, maski na sabihin mo, napakatindi, napakahirap. Pero parang natikman mo na yung worst. So, hindi ka natatakot na mahuli ka ulit at makulong ka ulit. Ganun ba yung thinking mo na dahil nagkaroon ka na ng experience sa loob ng jail? Sa loob po kasi, pag pabalik-balik po kayo, ang tawag sa inyo ay taiman na eh. Kumbaga, pari-pari po kayo. Bosyo-bosyo, senyorito ka. Kaya hindi ko kinasawaan yung pabalik-balik kasi po
may pasugalan po ako sa loob eh. Oh. Yung dumadalaw po sa akin, ako po nagbibigay. Hindi po ako binibigyan. Namihasa po ako kasi hanggang sa loob po kasi may masahista ko, may labandera ko. Kaya nga sabi po ng warden, di ka ba nagsasawa, babalik-balik? Sir, bakasyon lang po. Ginagawa ko raw pong bakasyonan yung kulungan. Grabe. I mean, we take this lightly, but that's the way, that's actually happening inside the prison. So like you said, paano ka matatransform sa loob dun, di ba? You become worse, actually. In exchange for your release after a year, boy, biglang inalok ka nung 2 pulis ng trabaho. This time, ibang alok ito. Para ikaw na yung maging hired killer. Bakit mo tinanggap yun? Nung una po, nagulat ako eh. Kasi pumutok na po yung pangalang Boy Bonus eh. So marami na pong nakakilala sa akin. And then, yung 2 pulis po na dumalo sa akin, yung po yung unang nakahuli sa akin. Nung unang-unang kulong ko po. And then sabi ko, sir, meron ba akong pending case? Ba't dinalaw niyo ako? Hindi, kailangan ka namin eh. Sabi ko, sa paanong paraan? Gusto mo magtrabaho sa amin? Sabi ng isang pulis, gusto mo magtrabaho? Sabi ko, anong trabaho ko? Kala ko bodyguard, yung mga ganyan. Papatay ka. Sabi ko, sir, hindi man ako kriminal eh. Lahat ng asunto ko, puro hold up lang. Anong hindi? Yung 3 nasaksak mo, halos mamatay eh. Makakapatay ka uli. Nag-isip po ako. Sabi ko, siguro nga. Kasi ang isip ko, isip kriminal eh. Yung wala akong inisip na mabuti. Sabi ko, gusto ko makalabas muna. Sabi ko, sige. Papayag ako, magkano isang ulo? 20,000. Sabi ko, call. Malaki na yun ang panahon. Malaki na po. Kasi since 1980s eh, mataas pa ang bagyo ng peso po eh. Yeah. Kaya pumatol na po ako. At pinyasahan po nila ako ng surety bond ng 10%, 5,000 lang po. May late pampiyansa po noon eh. So dinala po nila ako, mga 4 days na ayos na po yung piyansa ko, dinala po nila ako sa isang politiko. Yan po yung amo ko. At binigyan po ako ng barel. Sabi sa akin, kaya mo bang pumatay? Nagbiro lang po ako. Sabi ko, ilan po? Sabi niya, 2. Sige po. Sabi kong ganun. So pumayag po ako, binigyan niya ako ng barel at saka 2 box na bala. Pinakita niya sa akin yung litrato, eto papatayin mo. Sir, di ko kilala yan. Ano ba, baligtarin mo? Binaligtad ko po, nandun yung address. Wow, grabe. Parang nanonood tayo ng teleserye na action pack, no? So, and you want to know what's going to happen next. But thank you so much, Brother Boy, for sharing with us this part of your testimony. And we want to take this time to pray for those who are going through the same experience. Kasi po, our significance needs to come from the Lord. And if our significance comes from somewhere else, like in the case of Brother Boy, his significance came from sa loob ng kulungan. Hindi dapat po ganun. Our value system needs to be affirmed by our Lord Jesus Christ. Allow us to pray for you if you're going through the same thing and you're confused, you're in pain, there is bitterness in your heart. The Lord wants to set you free. Heavenly Father, in the name of Jesus, we pray for all those watching right this moment. All those that are going through difficult moments emotionally. They are anxious. They are confused. They are just harboring hatred and bitterness in their heart. Lord, you want to set each and every one of them free. Your word says, whom the Son has set free is now free indeed. So pour your grace, pour now your healing unto them, that as they acknowledge your love and receive you, they're being set free. The chains are falling off their hands and their feet, and even now they can rise and move to newness of life. Receive your healing, kapatid, in the name of Jesus. And the Lord is healing someone right now. You have a growth in the back of the left side of your neck, and you're concerned about it. The Lord is melting that growth. Receive that healing in Jesus' name. Someone with acute asthma,
the Lord is removing asthma from your lungs permanently. Receive that healing in the name of Jesus. Someone with stomach ulcers, the Lord is drying up your ulcers. Receive your healing in the name of Jesus. Alex? Gusto ko namang ipanalangin yung mga taong nagkaroon ng galit sa kanilang sarili. Dahil ito pong self-condemnation na spirit, yun ay nag-ahadlang sa kanila upang sila ay di lubusang magtiwala sa Panginoon. In the name of Jesus, Lord, I come against this self-condemnation spirit, Lord, na kung saan yung mga tao ay iniisip nila, Panginoon, na napakabigat ng kanilang kasalanan na hindi mo na sila mapapatawad o di kaya ay sila ay tinutokso ng kaaway na isipin na yung malaking kasalanan na nangyayari noong maraming panahon na o ilang taon na ay kahit papano'y nandoon pa rin. In the name of Jesus, I just declare release, Lord God, na maunawaan nila na ang kapatawaran mo'y napakalalim, walang kasalanan na hindi ka mapapatawad sapagkat ito, Panginoon, ay binayaran mo na sa iyong krus ng Kalbaryo. So I declare peace and joy na ninanakaw ng kaaway mula sa self-condemnation na yan ay manumbalik sa kanila sapagkat ito ay bahagi ng buhay, masaganang buhay na ipinangangako mo sa bawat isang tumanggap sa iyo. Amen. Amen. Bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Boy, malalaman natin ang naging buhay niya bilang isang hired killer. Hired killer po. At abangan nyo yan, magbabalik kami, huwag po kayong aalis. There is no sin too great that God cannot forgive. He is willing to forgive us of all our sins, but the consequences for those sins remain. If one commits murder, he or she might be sentenced to prison time or even executed. But the greatest consequence of our sins, a life of eternal torment and suffering, has been removed. The Bible in Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Kapag nagtika tayo sa ating mga kasalanan at tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, lahat ng ating mga kasalanan, malaki man yan o maliit, burado na. Napatawad na ng Diyos ang lahat. Ang sabi sa Bible, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Unang Juan 2:2. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired by the testimony of Boy and realize your need for God. We likewise thank all our faithful partners and supporters who help make the production and airing of this show possible. Just scan the QR code on your screen if you want to be part of this mighty work of God through the 700 Club Asia. God bless you more and more. Ngayong Martes, nalulong sa bisyo ng hold up, nagbuo ng gang, nagnakaw hanggang sa makulong. At para makalaya, inoferan siyang pumatay. Proud na nakapatay ako. Siyempre, sa loob, pag criminal ka, may pangalan ka. Bakit buong tapang na tinanggap niya ang inalok na trabaho ng pulis? Patuloy natin subaybayan ang kwento ni Boy Manlapas. Dito lang sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.